Hello guys! May nag-request po sa akin na i-demo ko ang pag-fill up ng 1701Q for self-employed individuals, estate and trust. So, nakapag-download ka na ng offline EBIR Forms Package 7.9.4. Pag open mo, i-fill up mo ang iyong taxpayer identification number. Yung RDO code, yung line of business, taxpayer's name, your last name, first name, and middle name. Fill up mo yung registered address and zip code, your contact number, and the email address. Ang email address na gamitin dapat active kasi diyan magpapadala ang BIR ng tax confirmation receipt. Yan yung proof na nakapag-file ka na ng 1701Q at iba pang mga forms. Ang ating gagamiting form ay 1701Q version 2018. 1701QV 2018 Quarterly Income Tax Return for Self-Employed Individuals, Estates, and Trust. New version. Meron na akong ditong na-fill up. I-review ko na lang. Tingnan ko kung ano itong ano. Itong dati kong na-fill up. Noong April 25, nakapag-file na ako ng 2551Q or yung percentage tax, quarterly percentage tax. Ang pinili ko doon ay graduated income tax rates. So ngayon, ang gagamitin ko ay dapat graduated income tax rate. Ako ay ang aking ATC ay mixed income dahil meron akong compensation income, may other income, at income from business. Dapat nag-auto-generate na yung taxpayers details ko. I-fill up na lang yung birth date at saka yung citizenship. I-click din dito yung claiming foreign tax credits. No. Dito sa item number 16, pipiliin dapat ang graduated tax rates. Kung ikaw ay pipili ng graduated tax rates, may dalawa kang pagpipilian ng method of deduction. Itemized deduction at saka optional standard deduction. So ngayon, na-estimate ko na pwede akong gumamit ng optional standard deduction. Kasi parang project ko na magkakaroon ako ng other income. Very positive vibes. So, dyan sa optional standard deduction, 40% of my gross sales receipts, yan po yung cost of goods sold or basta hindi siya hindi na ako gagamit ng cost of goods sold diyan sa itemized deduction ang cost of goods sold. Dito sa optional standard deduction, 40% will be for expenses at ang 60% yan yung magiging profit. Okay, fill up na natin yung page 2. So, ang ginamit kong dito sa page 2, ang gagamitin mo ay Schedule 1 for graduated IT rate. So, lalagay ko dito. Nag-fill up pala ako dati ng sample dito. So, ang aking sales for the first quarter 2023 ay 42,000
832. So, automatic siya na nag-compute ng item number 40, optional standard deduction or OSD, 40% of item 36. Automatic na rin ang computation ng number 41, net income for this quarter. Tingnan nyo yung number 42, taxable income for previous quarter. Kung halimbawa, second quarter itong ginagawa ko, ilalagay ko dito yung taxable income ng first quarter. I-add dyan. Dito sa number 43, non-operating income. So, ila-add ko dyan ang aking non-operating income na 13,000. Okay. Automatic na siyang magko-compute ng taxable income to date. 38,699 pesos. Wala siyang tax due kasi automatic na siyang magko-compute dyan kung may tax due. Bakit walang tax due? Dahil ang ating maximum allowable deduction or exemption ay 250,000 pesos. So, exempted itong 38,699. Save ko na siya. BRR form save successfully as yan, makikita mo yung TIN number, tapos 1701Q, V 2018-2023, quarter 1. Punta tayo ulit sa page 1 at i-check natin. Wala akong tax due. Wala din akong tax credits. Hindi ko nagagamitin yung aking tax credits dahil wala naman akong babayaran. Kahit meron akong 2307, pwede kong i-reserve na lang sa last quarter or sa annual income tax return ko at doon ko lahat ibabawas kapag may tax due ako. Pwede nang i-validate. Okay, successful. Guys, tatandaan nyo na sa first quarter, kung anong ginamit na tax rate dito sa number 16, graduated income tax rate per tax table. Ang method of deduction, optional standard deduction. So, the whole year ng 2023, yan na ang gagamitin kong tax rate. Hindi pwedeng pabago-bago. Hindi ako pwedeng next quarter ay mag-choose ako ng 8%. Hindi pwede. O kaya, halimbawa, graduated rates pa rin, pero babalik ako dun sa itemized deduction dahil malaki yung cost of goods sold ko at mga expenses. Hindi pwede. For the whole year ang pagpili ng tax rate. Okay. Pwede nang isubmit. Okay lang din. Hintayin na lang. Minsan may error. Hindi makapag-submit online dahil mahina daw ang internet connection. Okay. Excuse me. Repeat the process. Submit again. Submit successful. Okay guys, tapos na tayo. Hintayin na lang sa email ang tax confirmation receipt. Sana po may natutunan kayo sa aking video. Paki-share po para malaman din ng iba na nangangailangan ng tulong kung paano po mag-fill up ng 1701Q or quarterly income tax. Maraming salamat po.